PBBM. Hoy, bakit GP? Anong nangyari kay Hanelet Abansenya? May binanggit, may binitawang salita ito, mga kababayan. Si Hanelet na, wrong move daw. Alin ang wrong move? Eto po, wait lang. Tawa ko ng tawa dito kagabi habang pinapanood ko to eh. Wrong move, wrong move. Kaya ka GP Natics, oy, ang bagal naman. Ano ba yan? Ba't nawala? Ito. Premium Blend. Wrong move daw ang Wait. Kasi si Senator Robin eh. Na wrong move. Wrong move daw ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yan ang giniit ng kanyang common law wife na si Hanelet Abansenya. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang dating Pangulo? Julius, mas nakakapag-adjust na raw at naalis na yung galit. Yan ang sinabi sa atin ni Hanelet Abansenya, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uy, naalis na yung galit? Sa mag-iisang buwang kalagayan nito sa loob nitong detention center. Ayaw nga no mga kababayan. Agis ngayon, alam ko 11 yun nakulong. 11 itong si Digong Duterte, dinala doon sa dahig. O mag-iisang buwan na nga pala. O happy mansari Advance. Sa unang pagkakataon, hinarap ni Hanelet Abansenya ang media habang kasama ang mga taga-suportang nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Kwento ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas nakakapag-adjust na raw ito sa mag-iisang buwang pagkakapiit sa Scheveningen Prison. Pero aminadong miss na raw ng dating Pangulo ang kanyang pamilya at ang Pilipinas. Wait lang, mamaya si Harry Roque. Mamaya ibang gagawin ni Harry Roque. Wait na lang, patalastas guys. Bago tayo tumuloy dyan. Gusto ko lang talaga ito nakita ko na ginagawa ni Harry Roque. Wait lang. May matindi ako nakita ngayon eh. Talagang, kahit natutulog ako guys, talagang naririnig ko tong tugtog na to. Talagang saktong-sakto kay Harry Roque. Oh, totoo. Saktong-sakto kay Harry Roque. Wait lang kayo. Puro kalokohan dito eh. Hindi kasi alam ko nauurat na kayo kanina kay Babalina. Kaya paparinggan ko lang kayo ng isang matindi dito. Di ba? Tingnan ko kung makikita nyo dyan. Kasi hindi ma-download eh. Nakakainis to eh. Tayong magagawa, mahal mo na. Wait. Hayop na to. Ang bilis. Ayan, mga kababayan. Diyos mio Marimar. Lalakihin ko lang Sorry naman, wag naman kayo mainip. Yung mga naiinip dyan, wag kayo mainip, guys. Dahil tayo dito, wag masyadong seryoso. Tatanda kayo kaagad yan. Di ba? Tingnan nyo si Harry Roque, nag-e-enjoy. Oh. Ayan, panoorin nyo. Ba't adan? Ba't adan? Alam mo ba? Mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ayan na. Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Tayong magagawa, mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Alam mo ba? Mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ayan na. Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Matindi. Natutuwa ako dyan kanina. Sabi kong ganun masarap mag-trip pa nito si Harry Roque. Ngayon mga kababayan, talagang hindi na maganda ugaga si Harry Roque dun sa
ano tawag dito, sa nangyayari ngayon. Di ba? Oh, Diyos ko. Ay, nako, Harry Roque. Pakinggan na natin, tuloy na natin. Pagka magdetalya na sa Mhm. family, parang masakitan siya. All he cared for was about his country and about his countrymen. To be honest with you, mangutan ako sa Ginoo. Ikaw, nga naman, Lord. Oy, Ikaw, nagtanong up to daw now, siya sa still- Panginoon, guys. Hanilet, teka lang. Sinong Panginoon ba sinasabi mo? Ha? Sinong Panginoon ang sinasabi mo? Nagtatanong lang kami, ha? No offend. Sinong Panginoon ba ang sinasabi mo, Inday? Ano ba, dagang good question mark. Oh. So, buti saan ako naging tarantado, magnanakaw, Aha. diba? Bangag. Buti na lang daw kung naging tarantado, magnanakaw, bangag. Mga kababayan, hindi ba? Hindi ba naging tarantado yung tao? Meron bang matino yung namimingger, mga kababayan? Yung katulong nakita ko, meron ninihipo yung harap eh. Diba? Tapos namimingger ng katulong. Tapos yung patay na napakaganda, gustong tirahin. Matino ba yun? Aba kung yun ang matino, bago na pala ngayon ang meaning ng matino. No? Nang tanungin ni Hanilet si dating Pangulong Duterte tungkol sa mga nasa likod ng pagpapaaresto sa kanya, hindi na raw galit sa kanila ang dating Pangulo. Alam mo, I will just let God do the revenge for us. Hanggang apo yan nila. Hanggang apo ng apo nila. Hanggang doon ang nila. Hanggang doon ang parusa ng Diyos. Grabe mga kababayan, no? Ay sabi niya, I will let do the revenge for them. Parang ano yan, Hanilet eh. Parang yung sinasabi mo, ngayon nararamdaman na ni Digong. Sa totoo lang. Yung ngayon, yung sinasabi mo na yun, nararamdaman na ni Digong, that is the revenge of God. Dahil tinawag niya ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Yahweh, mga kababayan, na estupido. Pero yung mga Panginoon daw, sabi niyang ganon. Panginoon, magpapapako sa krus. Oh. Kung makapangyarihan ka, pwede mo naman yan, anuhin daw eh, kung ano-anong gawin mo dyan sa mga tao na nasa harap mo eh. Yun ang tunay na estupido. 'Di ba? Yun ang estupido yung nagsasalita ng hindi niya alam ang sinasabi. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi siya naniniwala talaga sa Panginoon. So bakit ka magdadasal sa Panginoon? 'Di ba? Oh. Tapos sasabihin mo pa, I will let do the revenge. Mga kababayan, sino sinasabihin mo na ang Panginoong Diyos, hindi po yan, mga kababayan, nagre-revenge. Baka ibang Panginoon ang sinasabi mo, Hanilet. Kasi ang kilala kong Panginoong Diyos, mga kababayan, mapagpatawad. Ang kilala at tinitingala ko po ni si Pangulong Yahweh, mga kababayan, Pangulo, Panginoong Yahweh, di ba? Matindi yun. Pangulo na, Panginoon pa. Pero hindi, Panginoong Yahweh na kinikilala ko ay mapagpatawad. Hindi mapagtanim ng galit. Mga kababayan, marami na akong experience pagdating sa ganyang bagay. Hindi po siya nagre-revenge na kagaya ng sinasabi mo. Baka ibang Panginoon, yung tinutukoy mo, yung Panginoon ng impyerno. Diba? Si Satanas. Sabi ni Jovita Romitares, kaya siya nakulong kasi karma niya yan. Huwag mo nang burahin po. Totoo naman po yun eh. Diba? Yun ang katotohanan. Pinaparusahan na siya ng Panginoong Diyos. Pero hindi po revenge. Ang parusa ay hindi po katumbas ng revenge. Diba? Kita nyo si Charlie Whiskey kahapon. Mga kababayan, kami ay kontra. Diba? Yan ang gusto ko dito eh. Ang revenge ay para sa demonyo. Para sa tao. Naghihigante. Ang Panginoong Diyos, wala po nun. So iba po yung sinasabi niya na God. Baka good yun.
Yun doon sa singit, yung Makati. yun, good. Ay, hadhad pala yun. Sa Ilocano, good. Diba? Sa mga Ilocano dito, yung hadhad, di ba sa Ilocano, good? Kaya yung mga gumawa sa kanya nito, Gabaan ra man. impyerno kayo. Oo. Posibleng masira rin daw ang karir sa politika ng mga nagtulak sa pag-aresto kay Duterte. Sabi nga na yung opponent niya has wala na talaga. They will never be given the chance by the Filipino people. Sa ngayon, pinaganda They will not be given a chance by the Filipino. Talaga ba? Nakakatawa mga kababayan. Ano? Hanilet, hindi mo ba alam kung anong ginagawa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ang tingin ko dapat kayo yun eh. Mga ka-GP Natex, kita nyo ha, ang lakas nyo magsalita ng ganito, dinadamay nyo pa ang Panginoon, iba naman ang tinatawagan nyo. Kita nyo nga, yung ugali ninyo, hindi na nga presidente si Digong eh. Pero ikaw, umasta ka, namamalo ka, di ba? Nang hinila mo pa yung buhok ng isang polis. O paano kung kayo ay nakaupo sa kasalukuyan? Diba? Tapos mayroong tao na against sa inyo, nagsalita harapan, di ba, baka mamaya, tinigok nyo na. O sabi ni Hazel Alcarazwen, a good. Hindi na daw bibenta ang paawa effect nyo, sabi ni Patrick Lopez. Sabi ni Marlo Mitchell, when good idol. Yan ang sinasabi niya ata na God, mga kababayan, yung good sa singit. Makati. 'Di ba? O GP, naipasok mo pa yun Makati. Mga kababayan, sino ba namang matinong tao? Okay, eto ha, sasabihin ko sa inyo, harapan. Sino ba namang matinong babae ang papatol, mga kababayan, doon sa may isang pamilyadong tao? 'Di ba? Pamilyadong tao si Digong. O may asawa siya. Yung nanay nila, Sara Duterte, tapos ikaw, pumatol ka, di may good ka, diba? May kati-kati, kaya siguro pinangalanan si Kitty, Kipi. Joke. Nako, GP, kung ano pinagsasabi mo. Wala yun, mga kababayan, tawa na lang kayo. daan daw ni Hanilet ang mga gagastos